Isang bagong kumpol ng kaulapan na mataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na tinatawag ngayong Invest 98W. Posibleng lumapit sa bansa. LPA o Low Pressure Area sa silangan ng Mindanao magpapaulan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Lunes, March 23, 2026 na po tayo. Narito na ang ating update sa panahon. Isang weather disturbance na tinatawag na Invest 98W ang kasalukuyang minomonitor sa silangan ng ating bansa. Ang lokasyon nito ay malapit sa Micronesia sa silangan ng Mindanao na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. May paunang sirkulasyon na ito na kumikilos pahilagang kanluran at minomonitor ito ng international agencies. Pero malinaw mga kababayan, hindi pa ito opisyal na low pressure area o LPA ayon sa Pag-asa. Mga kababayan, ganitong sitwasyon may dalawang bagay tayong tinitingnan. Una, ang Invest 98W na kasalukuyang tinatawag ng disturbance at ang posibleng bagong low pressure area o LPA ngayong March 25 hanggang March 26. Ang mahalagang tanong, kung magiging bagyo ba ito? Ang sagot po mga kababayan, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong dapat bantayan. Ayon sa long range forecast mula March 25 hanggang 26, ayon sa ating mga computer models, posibleng may mabuo pang isang low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao. Lalapit ito sa eastern side ng bansa at posibleng mag-recurve o bumalik ito sa Pacific Ocean. Ibig sabihin nito mga kababayan, parang lalapit lang siya at sisilip at posibleng umatras na uli at bumalik sa karagatan. Ano naman ang posibleng epekto nito sa bansa? Kahit hindi ito direktang tatama sa lugar ng Visayas at Mindanao ay posibleng makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm at biglaang pagbuhos ng ulan dahil sa tinatawag nating trough ng LPA o buntot ng low pressure area. Sa ngayon, ang nararanasan ng ulan ay dulot ng easterlies, ang mainit na malumigbig na nagdudulot ng thunderstorm. Ang hanging amihan naman sa bandang hilaga na may malamig at mahangin. Sa lugar naman ng Luzon, Northern Luzon, ang lagay ng panahon ay mahangin at may mahinang pag-ulan at ang karagatan ay medyo maalon. Sa Metro Manila naman, ang lagay ng panahon ay mainit sa umaga at mayroong thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa lugar naman ng Visayas, maalinsangan ang panahon dyan at mayroong biglaang pag-ulan at posibleng maapektuhan pa rin ito ng trough o buntot ng low pressure area sa mga susunod na araw. Sa lugar ng Mindanao, mas mataas ang chance ng mga pag-uulan at posibleng flash flood ang maranasan at patuloy na bantayan ang thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Para naman sa lagay ng karagatan at hangin sa Northern Luzon na may alon mula 1.5 hanggang 3.1 metro ang taas na mayroong moderate to rough seas at sa rest of the country na may alon mula 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas, slight to moderate seas. At para naman sa ating temperatura, minimum temperature na itala 21 degrees Celsius at ang maximum temperature naman 32 degrees Celsius. Ibig sabihin po mga kababayan, mainit sa tanghali, presko sa umaga at mataas ang humidity at maalinsangan ang ating panahon. Para sa ating astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:11 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:05 ng hapon. Mga kababayan, mas humahaba na ang araw dahil papalapit na tayo sa tag-init season. Sa ganitong buwan ng Marso ay transition season na po. Maraming LPA o low pressure area na hindi nagiging bagyo, ngunit may ilan na biglaang namang lumalakas. Halimbawa sa mga nakaraan, ang isang low pressure area o LPA na nag-recurve lang at may biglaang thunderstorm na nagdulot naman ng pagbaha sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders para sa pamilya maghanda ng emergency kit at bantayan ang mga bata. Para sa ating mga kababayan motorista naman, iwasan ang mga bahaing lugar at mag-ingat sa mga madulas na daan. At sa ating mga kababayang mangingisda, huwag maglayag kung pabago-bago ang hangin at maalon sa inyong lugar. Para sa ating mga kababayan na nanonood, iwasan ang mga fake news at sumunod lamang sa mga official updates. At patuloy tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Mateo chapter 24 verse 42. Kaya't magbantay kayo
sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang inyong Panginoon. Mga kababayan, ang panahon ay pabago-bago tulad ng ating buhay. Minsan maaraw at minsan naman ay biglaang umuulan. Ang paalala sa atin ay maging handa at hindi matakot. Kapag handa ang puso natin, mas panatag tayo, mas matatag sa pagsubok at mas handa sa anumang darating na sakuna. Panginoon, turuan mo kaming maging handa sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, patuloy tayong nagpapaalala, patuloy nating bantayan ang isang bagong nabubong sama ng panahon na tinatawag na Invest 98W at ang posibleng pagbuo ng isang bagong low pressure area na naman na nagbabanta nitong papasok na linggong ito. Kaya naman, sa mga susunod na araw, patuloy nating antabayanan at babantayan ang development ng panibagong sama ng panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe na rin kayo para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.